Dapat nating malaman kung paano harapin ang tagumpay at pagkatalo, lalo na sa trabaho. Mahalaga na hindi lang natin alam kung paano pamahalaan ang tagumpay, kundi pati na rin kung paano haharapin ang pagkatalo. Kapag may problema, huwag itong hayaan na maging leader ng tao o proyekto. Sa halip, ang leader ng proyekto ang dapat humawak ng problema, lutasin ito at itulak ang proyekto patungo sa tagumpay. Ang pagkatuto ay nagpapalakas ng pagkamalikhain na nagdudulot ng mga bagong ideya. Ang mga ideyang ito ay nagiging kaalaman at ang kaalaman ay nagiging dakila. Ang kasaysayan ay nagpapakita na ang mga taong nangarap ng imposible ay nagiging mga tagapagbago sa iba't ibang larangan tulad ng agham, medisina, sports, sining at teknolohiya. Ang mga pangalan ng mga taong nangarap ng imposible ay nakaukit sa kasaysayan dahil binago nila ang mundo sa pamamagitan ng kanilang imahinasyon. Halimbawa sina C.V. Raman, Isaac Newton, Albert Einstein at Chandrasekhar ay mga taong nagbago ng mundo sa pamamagitan ng kanilang imahinasyon. Kung nais mong maging tagapag-imbento o tagapagbago, narito ang mga katangian na kailangan mong magkaroon. Ang mga imbensyon at tuklas ay nagmumula sa mga malikhaing isipan na patuloy na nagtatrabaho at nag-iisip ng mga resulta. Halimbawa, si Alexander Graham Bell ay nangarap ng telepono at sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap, naabot niya ito. Kapag ang isip ay inspirado at nakatuon, ang mga puwersa ng universo ay nagtutulungan para sa mga ganitong gawain na nagre-resulta sa mahahalagang imbensyon at tuklas. Para magtagumpay sa buhay, narito ang 4 na mahalagang hakbang. Una, magkaroon ng magandang layunin. Magtakda ng mataas at makabuluhang mga layunin. 2. Patuloy na matuto. Mag-aral at palawakin ang iyong kaalaman. 3. Magtrabaho ng mabuti. Maglaan ng oras at pagsisikap para maabot ang iyong mga layunin. 4. Magpursige. Maging matatag at magpatuloy kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ang mga hakbang na ito, magkaroon ng magandang layunin, patuloy na matuto, magtrabaho ng mabuti, at magpursigi, ay magbibigay sa iyo ng tagumpay. Tungkol sa iyong mga nagawa, tulad ng pagsusulat ng mga libro, pagiging presidente, pagiging aerospace engineer, at pagiging guro, sinabi mo na ang pinakamas mahalaga sa iyo ay ang pagiging guro. Ito ay dahil sa malalim na epekto ng isang guro. Naalala ko ang isang guro ng agham noong ika-5 baitang ko sa panahon ng digmaan. Ang kanyang pagtuturo ay puno ng kabutihan at hinubog ang aking pananaw sa buhay. Ang mga guro ay may natatanging pagkakataon na magturo sa mga kabataan, magbigay inspirasyon at tulungan silang maging magagaling na tao, minsan kahit lumampas pa sa kanilang mga guro. Kaya't yakapin ang pagkakataong magturo at magbigay inspirasyon. Tandaan mong magtakda ng mataas na layunin, patuloy na matuto, magtrabaho ng mabuti at magpursige.